Ayaw ko na. Kailangan kong tanggalin ang inilagay kong barang kay Mark. Story time. Ako si Ana, 46 years old. Pero yung karanasan ko na ibabahagi sa inyo ay nangyari noong 15 years old pa lang ako. Galing sa mga mapanganib na lahi ang mga ninuno ko. Nahanay kami na kung tawagin ay angkan ng mga mambabarang. Pero hindi naman lahat sa amin ay ganito. Dahil na rin sa mga lumipas na panahon at unti-unting pagmoderno ng panahon, kumonti na lang ang gumagawa nito sa lahi namin. Ang iba kasi ay pinili na maging normal na tao at kinalimutan na ang pamanang tradisyon ng aming mga ninuno. Pero sa akin na hagis ng pamilya, meron pa rin natitirang gumagawa nito. Yun ay ang aking Lola Soledad. 90 years old na siya ng mga panahon na to. Pero animoy parang kalabaw pa rin kung kumilos. Daig pa niya ako minsan kasi nakakapagbuhat pa rin to ng mga mabibigat na bagay sa bahay. Pero ang gawain to ni Lola ay maingat na inililihim ng pamilya namin. Hindi naman niya inaabuso yung kakayahan niyang mambarang. Pero sa tuwing may lalapit sa kanyang kliyente, siguradong brutal lang sasapitin ng biktima kapag binarang na to ni Lola Soledad. Alam kong mali to at hindi ko masikmura ang gawain ito ni Lola. Maging ang iba naming kamag-anak ay hindi rin pabor sa ganitong sistema ng pamilya namin. Kaya ito rin ang dahilan kung bakit ang ibang anak ni Lola ay lumayo na at nag-iba ng tirahan. Pinili na lang umiwas kaysa naman makipagtalo pa sa nanay nila na hinubog na ng panahon para mambarang. Kaya ang nangyari, kami na lang ng mga magulang ko ang natira sa bahay ni Lola na minanapan niya sa mga sinaunang angkan nila. Ito yung uri ng tipikal na bahay na gawa sa mga tablatyero. Sinaunang disenyo na madalas makikita sa mga horror movie. 3 palapag lang to, tapos may 4 na kwarto sa itaas, 4 din sa ikalawang palapag, samantalang 2 naman sa ibaba. May kalakihan din to gawa ng maraming pasikot-sikot sa loob. Dito na ako nakatira simula nang ipinanganak ako. Pero hindi ko pa talaga naiikot ng lubos tong bahay ni Lola. May mga sulok pa rin na hanggang ngayon na hindi ko pwede mapasok. Mababakas mo talaga ang kalumaan ng bahay. Pero matitibay pa rin naman ang mga parte nito. Kaso minsan, nakakatakot lang dahil sa tuwing bubuksan mo yung pinto ay lumalagi nito. Idagdag mo pa yung malalaki nitong bintana na sa tuwing papasukin ng hangin mula sa labas ay nakakapanindig balahibo na animoy may white lading nakalutang sa labas. Lalo na kung mag-isa ka, marami ka talagang mararamdaman sa paligid. Madalas kong napapansin sa tuwing mag-aaral ako ng mga lesson ko sa school ay yung anino na mabilis na dumadaan sa bintana at pumapasok sa kwarto ni Lola. Minsan tinatanong ko si tatay tungkol dito pero sagot niya sa akin, huwag ko na raw yun pansinin dahil isa raw yun sa diablo na tumutulong kay Lola Soledad. Hindi naman lingid sa akin ang gawain ni Lola pero minsan natatakot pa rin ako sa kanya. Ang tibay din ni nanay, tay, no? Akalain mong hindi kanya iniwan sa kabila ng lahat? Kahit alam niyang anak ka ng isang mambabarang, nandyan pa rin siya. Natural. Patay na patay ang nanay mo sa akin eh. Kaya kahit anong background ko, tatanggapin niya ako. We, seryoso ka, tay? Biro lang. Katunayan, muntik na kami maghiwalay ng nanay mo dati. Mabuti na lang noon, nalaman naming buntis siya sa'yo. Kaya kahit papano, ay naantala ang paghihiwalay namin. Hanggang sa unti-unti na lang na tinanggap ng nanay mo ang buong pagkatao ko. Totoo yung sinasabi ng tatay mo, anak. Hindi mo lang dapat basta mahalin ng isang tao, kundi dapat tanggapin mo rin kung ano yung pagkatao niya at kung saan siya galing. Sabay kaming napalingon ni tatay sa narinig naming boses na yon. Nagulat naman kaming nariyan na pala si nanay sa likuran namin ni tatay. Isa kasi tong guro sa elementary school dito sa bayan namin. Nakangiti naman to habang bitbit niya yung lesson plan niya sa school. Dito ka na pala, Nay. Oh, Silva. Hindi mo namang sinabing mapapaaga yung uwi mo. Eh di sana sinundo kita. May biglaan kasing mga meeting kaya pinauwi na namin yung mga bata kanina. Maaga rin naman natapos yung meeting kaya maaga na rin ako umuwi. Buti naman. Kinukwento ko lang sa anak mo kung ano yung nangyari sa atin dati. Karumal-dumal na pangyayari. Oo nga pala, si nanay nasaan? Huwag kayo masyadong maingay at baka marinig niya kayo. Andun sa kwarto niya. May ginagawa na namang orasyon. Kaninang umaga kasi may pumunta na naman sa kanya. May tao na namang mamamaga muna ang buong katawan bago mamatay. Sa tuwing may sesyong ginagawa si Lola, maraming kakaibang nangyayari sa loob ng bahay. May nagsisitakbo ang hindi namin nakikita. May mga insekto ding pag-alagala. May kakaibang amoy din kami nalalanghap at kakaibang aura. Pero pagkalipas ng ilang oras, nawawala rin naman to. Minsan, sa tuwing magkikita kami ng iilang mga pinsan ko na anak ni tatay sa school, nagtatanong sila kung kailan kami aalis sa bahay. Ang sagot ko naman, wala kaming balak. Sabi pa nila, mamanahin ko raw ba ang pambabarang ni Lola Soledad? Kung ako raw sila, maglalayas na ako.
At baka magaya para ako sa isang tiyahin namin na nabaliw matapos pilitin ni Lola na gawin ang ginagawa niya. Sa tingin ko hindi naman ako pipilitin siguro ni Lola na manahin ang pambabarang mula sa kanya. Dagdag pa ng mga pinsan ko, ako lang daw talaga ang magmamana nun. Dahil si Lola lang daw ang natitirang huling mambabarang sa hanay namin. Kaya hindi raw yun papayag na walang magmamana sa pambabarang niya. At sigurado ang mga pinsan ko na sa akin ipapamana ni Lola yon. Kaya tumatak yung lahat sa akin. Kahit nasa klase ako, yun pa rin ang naiisip ko. Paano kung ako nga ang pagmamanahan ni Lola ng pambabarang niya? Miss Moral, may sinasabi ka ba? Nagulat naman ako na magsalita si Sir na nakaupo sa front desk niya. Kasalukuyan kasi kaming kumukuha ng exam sa kanya. Nagtawanan din ng mga kaklase ko nang sabihin ni Sir sa akin na bakit daw ako nagsasalitang mag-isa. Alam ko namang may kahirapan tong pinapatay kong exam sa inyo. Pero hindi ko akalain na mababaliw tong kaklase niyong si Ana. Muling nagsitawanan ng mga kaklase ko pero biglang sumagot si Erickson. Siya yung matagal nang may gusto sa akin kaklase ko. Mabait siya sa akin pero sadyang hindi lang talaga siya yung mga tipo ko. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya sinasagot. Kayo naman, masyadong maliit ang problema, pinapalaki niyo pa. Kaya hindi napigilan ng mga kaklase ko na magtilian at kantsawan kami ni Erickson. Sabi nila, eto na naman daw si Erickson, ang tagapagligtas ko raw sa tuwing inaapi ako. Pero kahit kaunting kilig, wala akong maramdaman. Naiinis pa nga ako nang sumali pa siya. Para sa akin, masyado siyang papansin. O siya, tama na. Tapusin niyo na yan para makauwi na tayo. Dito lang tumahimik ang paligid ko. Pero panay pa rin ang tingin sa akin ni Erickson. Nasa unahang upuan siya nakaupo at sa gilid nakapwesto. Kaya natatanaw ko siya sa tuwing titingin ako sa bintana. Nakakaurat yung mga tingin niya. Sarap batuhin ng ballpen sa noo. Nang uwian na, hinarang niya ako sa pintuan ng room namin. Ayos ka lang ba, Ana? Ayos lang, Erickson. At pwede ba? Huwag kang sagot ng sagot sa tuwing ako yung pinag-uusapan. Hindi ko kailangan ng superhero. Kaya pwede ba? Tigilan mo yan? Ano naman? Concern lang ako sa iyo, no? Nasasaktan kasi ako sa tuwing inaapi ka nila eh. Corny mo. Diyan ka na nga. Sandali lang, Ana. Wala na ba talagang chance na maging tayo? Wala. At pwede ba? Lubayan mo na ako. Itigil mo na yung panliligaw mo. Dahil kahit kailan, hindi kita magugustuhan, Erickson. Iniwan ko siyang nakatulala pa rin sa pwesto niya. Alam kong sobrang hard ng sinabi kong yun sa kanya. Pero nagpapakatotoo lang ako. Ayoko lang kasi siyang umasa sa wala. Hindi niya deserve ang isang malditang tulad ko. Masyado siyang mabait at makajos. Malamang sa malamang, iiwan niya rin ako sa oras na malaman niyang may lahi akong mambabarang. Pagkarating ko sa hallway, nandito si Mark. Kasama yung 4 niya pang kagrupo. Sikat silang dancer sa school at ang gugwapo nila. Lalo na si Mark na leader nila. Dati ko pa siyang crush. Kinikilig naman ako nang pansinin niya ako. Siya yung gusto kong maging boyfriend. Hindi yung isang yon. Tinatanong niya ako kung uuwi na raw ba ako. Oo. Maiksing sagot ko. Nag-offer pa tong ihatid niya raw ako. Pero syempre, nagpakipot pa ako kunwari. Pero deep inside, kilig na kilig talaga ako nito. Sino ba namang hindi kikiligin? Naghiyawan pa yung mga barkada nito nang pumayag ako. Dahil may sariling motor naman siya, mabilis lang kaming nakarating sa bahay. Ang laki pala ng bahay niyo, Ana, no? Pero nakakatakot. Sino yung mga kasama mo dyan? Mga magulang ko at ang lola Soledad ko. Yan bang lola mo? Tinuro niya ang matandang nakadungaw sa bintana sa ikalawang palapag. Nakasuot si lola ng bestidang itim. Tapos may kulay itim ding belo na nakasuot sa ulo niya. Kaya kung titignan, nakakatakot talaga. Oo. Siya nga ang lola Soledad ko. Gusto mong pumasok? Para maipakilala kita sa kanya. Wag na. May practice pa kami ng sayo ng mga kagrupo ko eh. Sa susunod na lang siguro. Inumpisahan na niya paandarin yung motor niya. At saka piniga-piga yung gasolinador. Mukhang natakot yata kay lola. Bago siya tuluyang umalis, ngumiti pa siya sa akin. Ako naman, pumasok sa bahay na hanggang tenga ang ngiti. Mabuti na lang wala si nanay at tatay para salubungin ako. Isa din to sa dahilan kaya pumayag ako magpatid kay Mark. Bukas pa kasi ng gabi yung uwi ng dalawa, galing sa syudad. Pagkarating ko sa loob, dumiretso na muna ako sa kusina para uminom ng tubig. Pero bigla akong nagulat nang makasalubong ko si Lola Soledad. Lola naman, hindi ba't nasa second floor ka kanina? Ang bilis mo naman. Para kang aswang. Muntik na akong atakihin sa puso. Sabi niya, wag daw akong basta-basta magtitiwala sa mga lalaki. Lalo na't sa lalaking naghatid sa akin. May naaamoy raw siyang hindi maganda sa lalaking yon. Pakiramdam niya, lolokohin lang daw ako ni Mark. Lola naman eh. Hindi ko naman nobyo yun eh. Tsaka may girlfriend na yun, Lola.
Ang landi ko naman daw sabi niya. Bakit pa raw ako pumayag na magpahatid? Kahit alam kong may nobya na yung tao. Umiwas daw ako sa gulo dahil baka kung ano pang mangyari sa akin. Dahil sa oras daw na may masamang mangyari sa akin, baka tuluyan na raw siya maging demonyo at mapatay niya ang mananakit sa akin. Hindi naman ako ganun, Lola. Tsaka kung may manliligaw man sa akin, sisiguraduhin kong single sila, Lola. Lagi niya akong pinapayuhan ng mga magagandang asal. Pero hindi ko rin naman masasabing isa siyang mabuting tao. Dahil pumapatay naman siya ng tao. Pero kahit ganito si Lola, ramdam ko yung halaga ko sa kanya. Nitong hapon, dinala niya ako sa kwarto niya. Kinakabahan ako nito dahil ito yung unang beses na makakapasok ako sa kwarto niya. Dahil hindi naman daw niya ako pipiliting manahin ng pambabarang niya. Dahil sa mga nakalipas na panahon, na pag-isip-isip niya, naputulin na ang tradisyong pamana sa kanya ng mga ninuno namin. Pero hanggat nabubuhay pa raw siya, patuloy pa rin siyang mambabarang. Ba't mambabarang pa po kayo kung ititigil niyo na rin na ipamana ang pambabarang, Lola? Paliwanag niya sa akin, hindi raw mapigil ng katawan niya ang gawaing to. Kamatayan na lang daw ang makakapigil nito sa kanya. Dagdag pa niya, nararamdaman na rin daw naman niya ang nalalapit niyang katapusan. Walang problema raw sa kanyang pisikal na lakas. Ang problema daw ay yung katawan niyang hindi napipigilan sa pagtanda. Darating at darating daw talaga ang panahon na kusang susuko na lang yung katawan niya kahit malakas pa ang pisikal na kasanayan niya. Tandaan ko raw na ang lakas na tinataglay ng isang mambabarang ay galing sa isang demonyo at ang katawan ay nagmumula naman sa Diyos. Kaya walang magagawa ang lakas na galing sa demonyo kung kusang babawiin na ng Diyos ang katawan ng isang tao. Pagkabukas niya sa pinto ng kwarto niya, naamoy ko kagad ang lanang langis at kandilang tunaw na naghahalo sa hangin. Bumungad naman sa akin ng maraming itim na kandilang nakatirik sa bawat sulok ng kwarto. Agaw pansin din sa akin ang sungay ng kalabaw na nakadikit sa dingding malapit sa kanyang higaan. Halos kulay itim at lumang kagamitan ng mga nakikita ko sa loob. Mga malalaking garapon na may lamang mga ugat-ugat na lumalangoy sa langis. May malaking baul ding nakapwesto malapit sa maliit na lamesa. Gawa to sa tabla tanso. Sa sobrang kalumaan nito ay bumibitak-bitak na yung ibang parte nito. Bakit po puro kandila yung umiilaw dito, Lola? Brown out po ba? Sagot niya sa akin, nakakatulong daw ang itim na kandila at madilim na kapaligiran para palakasin ang kanyang kapangyarihan. Marami pa akong ibang nakita ditong mga gamit sa pambabarang. Nang buksan niya ang baol, tumambad sa akin ang isang cross na pabaliktad ang itsura. Tapos nang pindutin niya to, ay may lumabas na talim na singhaba lang ng isang dangkal. Isa raw to sa mga ginagamit niya sa pambabarang. Pinahawak niya to sa akin. Pero ibinalik ko naman kagad sa kanya. Sobrang bigat kasi ng orang nakabalot dito. Nang mapadako naman ang tingin ko sa isang lamesang malapad na nakadikit sa dingding, dito ko nakita ang maraming larawang nakadikit na tinutusok ng karayom. Doon mo ba ginagawa ang pambabarang, Lola? Hindi siya sumagot nito. Bagkus ay hinila niya ako papunta doon at saka pinaupo sa upuan. Umupo naman siya sa tapat ko at saka kinuha ang libro. Sa palagay ko libro to ng kadiliman. Nakaburda kasi dito ang double triangle na may isang mata sa loob na nakaukot sa cover nito. Pagkalaon ay binuklat niya ang aklat at saka nag-usal ng orasyon. Hindi ko alam pero parang nagsisitayuan ang mga buko sa mga oras na to. Pagkatapos niya mag-usal ng dasal ay hinawakan naman niya ang kaliwang palad ko at saka idinampi sa isang pahina ng libro. Ramdam ko kagad ang mainit na hangin na bumubuga sa mukha ko. Agad na may nagmarkang nabuo sa kamay ko pero agad din naman tong nawala. Lola, anong ginagawa mo? Sabi niya, nilagyan niya lang ng pangontra ang katawan ko laban sa mga maiitim na may balak na masama sa akin. Dahil baka sa mga susunod na araw daw ay hindi niya na ito magawa. Sinabi niya rin sa akin na ang librong nasa harap namin ay libro ng mga mambabarang. Nakapaloob daw dito ang iba't ibang sumpa na gusto mong ipataw sa iyong bibiktimahin. Mga orasyon na Latin na bibigkasin mo sa tuwing mambabarang ka at mga dapat gawin sa tuwing kukontrahin ka ng isang albularyo. Kinabukasan sa school, maaga ako nabwisit sa kakulitan ni Erickson. Paano ba naman? Ipinipilit niya na naman sa akin yung sarili niya. Pero mabuti na lang ay dumating yung grupo ni Mark. Ginugulo ka ba nitong pangit na to, Ana? Kaya pala, Ana. Kaya pala ganito mo na lang ako deadmahin. Dahil pala sa lalaking yan. Tumigil ka nga. Ano naman ngayon? Tsaka una pa lang sinabi ko na sa'yo na wala akong balak sagutin ka, Erickson. Ikaw lang naman tong nagpupumilit na mahalin kita eh. Sige nga, kung ikaw yung magiging boyfriend ko, ano mapapala ko sa'yo? Eh bobo ka naman pagdating sa pag-aaral. Pagdating sa itsura, walang-wala ka kumpara kay Mark. Bukod sa pandak ka, mukha ka rin kuhol sa taniman ng palay. Ang sakit mo naman magsalita, Ana. Hindi ko akalain na ganyan ka pala.
Ayos na naman sa akin kung hindi mo ako gustuhin eh. Pero yung husgahan mo yung buong pagkatao ko, hindi naman yata makatarungan yun. Nagkamali yata ako na magugusto ang babae. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Pasensya ka na ha. Ganito lang ako eh. Isang pangit na nagkakagusto sa'yo. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman ni Erickson ng mga oras na to. Nakaramdam tuloy ako ng pagkagilty sa sarili ko. Hindi ko na sana sinabi ang mga bagay na to. Alam kong napasobra ako at gusto kong humingi ng sorry sa kanya pero mukhang hindi na to sasapat dahil kita ko nang namumugto na ang mga mata niya. Ang ingay-ingay naman ng bansot na to. Masyado kang madrama. Hindi mo ba narinig yung sinabi ni Ana? Hayaan mo na, Mark. Umalis na tayo. Inaya ko na lang si Mark na umalis nito dahil naawa na rin naman ako kay Erickson. Galit ako sa sarili ko. Hindi ko dapat sinabi yung mga bagay na yon. Masyado ko siyang minaliit at hinamak. O ba't natahimik ka? Tama lang yung sinabi mo sa unano na yun, no? Gusto ko muna mapag-isa, Mark. Balak ko munang pumunta sa library. Gusto mo samahan na kita? Wag na muna. Isa pa, hindi ba't may practice kayo ng sayaw ngayon? Tsaka baka magalit na yung girlfriend mo dahil halos magkasama na tayo. Ay oo nga pala. May practice pa pala kami. Pero wala na kami ng girlfriend ko. Sige Ana, ihahatid na lang kita ulit mamaya sa inyo ha. Tumango na lang ako sa kanya at saka dumiretso sa library. Nakalaylay ang dalawang balikat ko habang paakyat sa hagdan. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang ginawa ko kanina kay Erickson. Pagkarating ko sa library, kumuha ako ng isang libro para magbasa-basa. Walang ibang tao rito bukod sa akin at sa nagbabantay na abala rin sa pagbabasa ng libro. Malapit ako sa bintana nito kaya tanaw ko ang mga estudyante sa ibaba. Habang inaaliw ko ang paningin ko sa mga estudyanteng naglalakad sa ibaba, biglang nahagip ng paningin ko yung isang taong nakaitim na hood na katulad ng suot ni kamatayan. Ang ipinagkaiba lang nila, wala tong dalang karit. Parang hindi siya nakikita ng mga estudyante at yun ang ipinagtataka ko. Agad akong kinilabutan. Pakiramdam ko nito, nagsitayuan lahat ng balahibo ko sa buong katawan. Maya-maya pa ay biglang nalaglag yung isang libro sa estante. Kaya napalingon ako. Kita ko naman kaagad ang paglapit ng librarian sa mga librong nakakalat sa sahig para pulutin to. Nagtataka siya kung paanong nahulog ang mga yon samantalang wala namang ibang taong gumagalaw doon. Maging ako'y nagulat din sa pangyayaring to pero nang ibalik ko ang atensyon ko doon sa taong nakaitim, hindi ko na siya makita. Saan nagpunta yun? Hanggang sa pag-uwi nga ay naiwan ang isip ko sa mga bagay na naganap kanina sa school. Nang ihatid ako ni Mark, muli niyang napansin ang katahimikan mula sa akin. Sabi niya, kanina pa raw ako tahimik sa school. Ano raw ba ang nangyari sa akin? Sagot ko sa kanya, kulang lang siguro ako sa tulog at nalipasan na rin ang kain. Kaya medyo wala ako sa hulog. Marami pa siyang sinabi nito pero wala akong maintindihan. Dahil yung diwa ko nito ay nandun sa taong nakaitim kanina sa school. Sobrang weird talaga naman nangyari sa akin ito. Kaya pagdating ko sa bahay, dumiretso na kaagad ako sa kwarto para magpahinga. Hanggang isang araw, nakita ko ulit yung taong nakaitim. Minsan sa labas ng bahay, minsan sa school. Basta, bigla-bigla na lang siyang sumusulpot at nagpapakita sa akin sa malayo. Si Erickson naman, ilang araw na rin hindi pumapasok sa school. Aaminin ko, namimiss ko yung mga pangungulit niya sa akin at pagtatanggol. Pero mabuti na lang nandyan si Mark para samahan ako sa mga hilig ko. Sa mga panahon na to, nanliligaw na sa akin si Mark. Sa totoo lang, in love na rin ako sa kanya. Kaya makalipas ang ilang linggo, sinagot ko na siya at masaya ako dahil boyfriend ko na yung matagal ko ng crush. Dito naman ulit ako kinausap ni Erickson. Kayo na pala ni Mark, Ana? Oo. Sana maging masaya ka na lang sa desisyon ko, Erickson. Ayaw ko na makabitaw ng masasakit na salita. Kaya sana, respetuhin mo na lang kung ano man yung meron kami ni Mark. Umiti siya sa akin, tapos sinawakan niya yung dalawang kamay ko. Inayaan ko na lang siya dahil mukhang hindi naman siya kontra. Tapos sabi niya, masaya daw siya dahil nakikita niyang masaya ako. Pero sa oras na lokohin daw ako ni Mark, kahit hadlangan ko pa, makakatikim daw ng sipat suntok sa kanya yon. Sagot ko naman sa kanya, hindi ako lolokohin nun dahil mahal na mahal ako nun eh. Tumawa lang siya, tapos binitawan niya naman kagad yung kamay ko. Nang tumalikod siya sa akin, tinawag ko siya. Erickson! Salamat! Muli niya akong initian ng lumingon to, tapos tinanong ko rin siya kung bakit ilang araw siyang wala sa school. Sabi niya, may inaasikaso lang daw siyang importanteng mga bagay. Ewan ko ba? Bakit naging interesado ako malaman kung anong gagawin niya? Dati naman kasi, wala naman akong pake. Habang tumatagal, nahihiwagahan na ako kay Erickson. Mula kasi na naging kami ni Mark, hindi niya na ako madalas kausapin. Tapos nakikita ko nagiging active na siya sa mga activities namin. Katunayan niyan, napasama siya sa mga may honor sa amin.
Madalas ko rin siyang nakikita na kasama yung mga babaeng kaklase namin na nagtatawanan. Minsan naaabutan na lang ako ni Mark na nakatulala habang nakatingin kay Erickson na masayang nakikipagtawanan sa ibang mga babae. "Oh babe, wala na ba kayong pasok? Tara, sama ka sa amin. May kaunting party kasama ang ilang mga friends ko." Sigurado akong may inuman na magaganap doon. Isa pa, hindi rin naman ako mahilig sa mga party na yan. Pero dahil naaasiwa akong pagmasdan si Erickson sa iba, sumama ako kay Mark kahit hindi ako nakapagpaalam sa mga magulang ko. Tahimik pa rin ako nang dumating kami sa isang bahay ng isa sa kaibigan niya. Yung taong nakahood na itim. Nakita ko siya ulit malapit sa bahay na pinuntahan namin. Pakaramdam ko, sinusundan niya ako pero hinayaan ko na lang siya. Marami ng mga nagiinom nang dumating kami. Malakas din ang tugtog na nanggagaling sa speaker. Sinasabayan nila to ng indak habang nagpapakalunod sa alak. Hanggang sa pilitin ako ni Mark na tagayin ko yung alak na inabot niya sa akin. Babe naman, alam mo namang hindi ako umiinom eh. Isa lang, please. Huwag mo naman ako ipahiya sa mga tropa ko, babe. Nang medyo lumakas na yung tono ng boses ni Mark, napilitan na lang akong inumin to kahit ayoko naman talaga. Ayoko mag-away kami ng dahil lang dito. Pero yung isang tagay na pakiusap niya sa akin, nasundan pa ng isa. Wala akong magawa kundi tanggapin ng ikalawang tagay sa paniniwalang huli na to. Pero ang huling sinasabi ni Mark na tagay, nasundan pa yun ng isa pa hanggang sa nasundan at nasundan pa. Nang may tama na ako, binuhat ako ni Mark para dalhin sa isang kwarto. Rinig ko pa ang hiyawan ng mga kainuman namin nang buhatin ako ni Mark. Nang ilapag niya ako sa higaan, dito niya na ginawa yung mga bagay na iniiwasan ko sana mangyari. Pero wala akong lakas para pigilan si Mark dahil sa sobrang pagkalasing ko, kaya walang kahirap-hirap niyang sinolo ang katawan ko ng gabing to. Kinabukasan na ako nagising nito. Halos hindi ko maihakbang ang mga paa ko sa sobrang hapdi ng maselang bahagi ng katawan ko. Masakit din ang buong katawan ko nito na animoy binugbog. Hinatid din naman niya ako sa bahay. Pero pagkapasok ko sa pinto, masamang balita kagad ang sumalubong sa akin. Wala na raw si Lola Soledad. Patay na raw to. Kaya kahit paano ay nabaling sa pagkamatay ni Lola Soledad ang hindi ko pagka-uwi kagabi. Lahat ng mga anak, apo at ang iba pang mga kamag-anak niya ay dumating sa burol niya. 1 linggo lang ang nakalipas, inilibing din namin si Lola Soledad. Lumipas ang ilang araw, naramdaman ko na ang biglang paglamig sa akin ni Mark. Hindi na siya madalas pumupunta sa room namin para sunduin ako. Marami na siyang alibay. Kesyo may practice raw sila, kesyo kailangan niya makauwi ng maaga at kung ano-ano pa. Basta, hindi na siya katulad ng dati, noong bago pa lang siyang nanliligaw sa akin. Pakiramdam ko nga nito, wala akong boyfriend. Matamlay at wala ako lagi sa mood. Bagay na napansin ni Erickson. Wala ka yata sa mood, Ana. Ayos ka lang ba? Pasensya na pala kung hindi ako nakapunta noong libing ni Lola Soledad mo, ha? Ha? Ayos lang, Erickson. Siguro gutom lang ako kaya ako ganto. Tamang-tama. Hindi pa rin ako nakakakain eh. Tara sa kantin. Libre ko na. Napasama na lang ako sa kanya. Na-open ko tuloy sa kanya ang tungkol sa amin ni Mark. Ikinuwento ko sa kanya yung estado namin ni Mark ngayon. Naawa siya sa akin pero sabi niya, baka busy lang daw talaga yung nobyo ko. Kaya wala siyang masyadong oras sa akin. Sana nga, Erickson. Busy lang siya. Dito na kami muli madalas magsama ni Erickson. Para bang naging best friend kami nito. Sa kanya ko na rin ino-open yung malamig naming relasyon ni Mark. Lagi namang siyang nakikinig at yun ang ipinapasalamat ko sa kanya. Pero nitong araw lang, nagalit ako sa kanya. Paano ba naman? Gumawa siya ng kwento na nakita niya raw si Mark sa labas ng school na may kalampungang ibang babae. Hindi porket madalas na tayong nag-uusap ay gagawa ka na ng kwento. Kung ganito ka rin lang pala, sana hindi na ako nagkwento pa sa'yo. Totoo ang sinasabi ko, Ana. Pinaglalaroan ka lang ng lalaking yun. Dinig na rinig ko ang usapan nilang pinagpustahan ka lang nila. Maniwala ka sa akin. Dito ay narindi ako sa sinabi ni Erickson. Kaya nagawa ko siyang masampal sa muka. Pagkatapos nito ay iniwan ko siya habang dinadama ang malakas sa sampal ko na tumama sa pisngi niya. Muli kong iniwasan si Erickson nito at hindi ko na siya ulit pinapansin sa school namin. Isang araw, half day lang ang klase namin nito. Wala rin naman akong ibang makausap kaya nagdesisyon na lang akong umuwi. Napadaan ako sa isang skinita at napatigil ako dahil napansin ko kasi ang ibang mga estudyante na pumapasok dito. Dinig ko kasi ang mga kaklase ko dati na may bilyaran daw dito na tinatambayan ng mga estudyante. Na-curious tuloy akong silipin to dahil maaga pa naman, sinilip ko nga to. Malakas ang pintig ng dibdib ko nito habang binabagtas ang maliit na daan ng papasok. At dito na ako nanlumo sa mga nakita ko nang makarating na ako sa bilyaran. Kitang-kita ako si Mark
Habang kalong-kalong ang isang babae, naghaharutan pa sila kasama ang mga kagrupo niya. Halos manghina ako sa nakikita ko. Sa galit ko nga nito, ay napasugod ako sa kanila. Pagkarating ko sa harap nila, halos lumuwa sa laki ang mata ni Mark. Nagulat naman yung babae sa naging reaksyon ni Mark. Nang tumayo si Mark para harapin ako, dito na siya nagtangkang magpaliwanag, pero hindi ko na siya pinagsalita pa. Wag na, Mark! Wag ka na magsalita pa! Nararamdaman ko naman eh. Kaso gusto ko lang talagang makita at mahuli ka talaga sa akto. Hayaan mo ako Hindi na. Hindi mo na kailangan gawin yon. Sapat na yung nakita ko. Tama nga si Erickson na pinaglalaruan mo lang ako. Eh di wag! Ang arte mo naman! Oo, tama nga yung bansot na yon. Pinaglalaruan lang kita. Katunayan nga niyan, pinagpustahan ka namin eh. Kapag napasagot kita, panalo ko. Kaso humirit pa yung tropa eh. Dodoblehin daw nila yung panalo ko kapag naikama kita. So yun, tiba-tiba ako. Hayop ka! Demonyo ka, Mark! Minahal kita at pinaglaban sa mga magulang ko. Nagtiwala ako sa'yo. Pero gagantuin mo lang pala ako, hayop ka! Habang sinasabi ko ang mga bagay na to, ay hinahampas ko siya ng kamay ko. Pero kinuha niya ang dalawang kamay ko at sabay tulak. Dahilan para bumagsak ako sa sahig, iniwan nila akong umiiyak habang nakaupo. Sa mga oras na to, parang dinudurog yung puso ko. Galit at pot ang nararamdaman ko kay Mark nito. Pagka-uwi ko sa bahay, saktong wala ang mga magulang ko. Naramdaman ko na lang ang sarili ko na naglalakad papuntang kwarto ni Lola Soledad. Dito ko ibinuhos ang lahat ng sama ng loob ko. Hawak-hawak ko ang picture namin ni Mark na masayang magkasama. Sa galit ko nga ay nagawa ko itong punitin hanggang sa matanaw ko sa lamesa ang libro kung saan ginagawa ni Lola Soledad ang pambabarang. Pagkaupo ko sa harap ng lamesa ay biglang umihip ang malamig na hangin sa mukha ko. Para bang pumasok sa katawan ko to, kasabay ng mga bulong na naririnig ko sa tenga ko na sinasabing maghiganti raw ako sa nanakit sa akin. Dito ko na ibinuklat ang librong nasa harapan ko. Pagkabuklat ko nito ay napunta kagad ako sa pahina kung saan mababasa ang mga hakbang kung paano umpisa ng pambabarang. Dinig ko pa rin ang boses na mahina na umuutos sa kung anong gagawin ko. Tamang-tama ang larawan ni Mark sa isasagawa kong pambabarang sa kanya. Inusal ko ang dasal para rito. Sinunod ko lang ang boses na bumubulong sa akin. Sa puntong to, wala na akong ibang naiisip kundi ang gumanti kay Mark. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan na natapos ko ang sesyon sa ginagawa kong pambabarang sa kanya. Ngumiti ako na para bang isang demonyo. Dito na nagpakita sa akin ulit ang nilalang na nakaitim. Sinabi niya sa akin na tama ang ginawa ko. Dapat lang daw na magdusa ang lalaking yon. Dapat itong patayin dahil sa nagawa nitong pananakit sa akin. At ako raw ang magpapatuloy sa iniwang trabaho ni Lola Soledad. Siya raw ang gagabay sa akin para gawin ang mga bagay na to. Siya ang diablong magbibigay lakas sa akin para gawin ang pambabarang. Matagal niya na raw akong minamanmanan at hindi nga raw siya nagkamali sa pagpili sa akin. Marami pa siyang sinabi sa akin at lahat ng to ay tungkol sa pambabarang. Kung ayaw raw ni Lola ipamana sa aming mga apo niya ang pambabarang, ay siya na raw mismo ang pipili sa mga apo ni Lola Soledad at ako raw ang karapat dapat para rito. Kinabukasan sa school, ang unang kumausap kagad sa akin ay si Erickson. Nabalitaan pala niya ang nangyari kahapon sa amin ni Mark. Bakas pa rin sa mukha ko ang mga luhang pinakawalan ko kagabi. Hayaan mo na muna ako, Erickson. Gusto ko muna mapag-isa. Nilagpasan ko siya at saka dumiretso na lang ng library. Pero bago ako makarating sa library, ay nakasalubong ko si Mark sa pasilyo kasama ang mga kagrupo niya. Dinig ko pa ang sinabi ng isang kasama niya na ilibre daw ako ni Mark dahil nanalo to sa pustahan. Tumawa pa silang lahat kasama si Mark. Nakayuko naman ako naluluha habang naglalakad. Maya-maya pa ay umaray si Mark ng akbayan to ng isang kasama niya. Ano ka ba, Ryan? Huwag mo akong akbayan. Binubulutong yung dibdib ko at balikat ko eh. Ewan ko ba kung saan nanggaling to. Pag-gising ko kaninang umaga, marami na to sa katawan ko. Ano kayang gamot dito? Nang makalagpas na sila sa akin, ay ngumisi ako ng nakakaloko. Sabay lingon kay Mark. Sumagi sa isip ko ang pambabarang ko sa kanya. At ngayon ay nakikita ko ng resulta nito. Habang nakaupo na ako nito sa room, hindi ko mapigilan ang galit ko. Magdudusa ka sa ginawa mo sa akin, Mark. Umpisa pa lang yan, Mark. Pabulong kong sabi pero nagulat ako na marinig yun ni Erickson. At hindi ko namamalayan na nasa likuran ko na pala si Erickson. Ano yung sinasabi mo? Sabi ko, kawawa naman si Mark. Kahit niloko niya na ako, nag-aalala pa rin ako sa mga nangyayari sa kanya. Oo nga eh. Kawawa nga. Ano kayang sakit niya? Dapat niya na talagang sundin yung payo sa kanya ng mga matatanda na magpatingin na sa albularyo.
Kahit magpatingin pa siya sa pinakamagaling na albularyo sa buong lugar namin, hindi nito matatalo ang kapangyarihan ng barang ko. Pero minsan, napapatanong din ako kung tama ba yung ginawa ko sa kanya. Pero sa tuwing maiisip ko yung panloloko na ginawa niya sa akin, bumabalik ulit sa dibdib ko ang matinding galit. Patagal ng patagal, lalong lumalala ang dulot ng barang ko kay Mark. May mga naririnig ako na halos nabubulok na raw yung katawan nito. Nakaratay lang to sa bahay nila at hindi malapitan. Dahil sa masangsang na amoy na nanggagaling sa mga sugat niya, animoy na aagnas ng buhay. May isang araw na ako lang mag-isa sa bahay, kaya nagtangka akong silipin sa bahay nila si Mark kasi nabalitaan ko sa ibang kaklase niya na walang lumalapit dito. Kahit makakagrupo niya sa sayaw, ay hindi na siya nilalapitan. Ewan ko kung anong pumasok sa utak ko at dinalaw ko siya sa kanila. Pagkarating ko, bukas yung kawayang bakod nila. Naabutan ko yung mama niya sa bakuran nila na nagwawalis. Kilala na niya ako, kaya pinapasok niya ako sa kwarto kung saan nakaratay si Mark. Pagkapasok ko, sinalubong kaagad ako ng mabahong amoy na nakakasuka. Hindi ko rin matignan ng diretsahan si Mark na nito'y nakahiga sa kawayang katre. Nagnanana yung mga sugat nito na halos nabubulok na at sobrang payat na rin ito. Kahit nahihirapan, pinilit pa rin itong bigkasin ang pangalan ko na makita niya ako nakatayo sa harapan niya. Napalunok siya ng laway sabay ayos ng higa. Sinikap niyang isandalang sarili niya sa sandalan ng katre. Sa kabila ng pait na nararanasan niya, nakuha niya pang umiti sa akin. Pero bakas ko sa mga mata nito ang tunay na nararamdaman niya. Maya-maya pa ay tumulo na yung luha nitong kanina pang nagbabadya. Ito na yung karma ko sa mga ginawa ko sa'yo, Ana. Papatawarin mo ko, Ana. Kitang-kita ko kung paano nagsisisi si Mark sa mga ginawa niya sa akin. Hindi ko na malayan na tumutulo na pala yung mga luha ko. Ang sakit-sakit pagmasdan si Mark na naghihirap sa karamdaman na binigay ko. Nang hindi ko na kinaya, ay napatakbo na ako palabas ng bahay nila. Nagulat pa nito ang mama niya dahil umiiyak akong tumatakbo palabas ng bakod. Pagkarating ko sa kanto, nakasalubong ko si Erickson pero hindi ko siya pinansin at dire-diretso lang ako sa bahay. Agad akong pumasok sa kwarto ni Lola Soledad at saka hinanap ang libro. Hinanap ko rito ang ritual para patigilin ang epekto ng barang. Pero nagulat ako na may magsalita sa likuran ko. Ito yung diablong nag-uutos sa akin. Ayaw ko na! Kailangan kong tanggalin ang inilagay kong barang kay Mark. Sabi nito, wala na raw solusyon para gumaling si Mark. Ang barang ay isang mataas na antas na hindi pwedeng pigilan ni numan. Dito na ako mas lalong na alarma. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Parang mababaliw na ako nito sa kakasisi ko sa sarili ko. Dahil dito, lumabas ako ng bahay at tuluyang nawala sa sarili. Gabi nito at kulang katao-tao sa kalsada. Nakarating ako sa school namin at umakyat ako sa 3rd floor ng building nito. Bala kong tumalon para matapos na ang lahat. Pinigilan pa ako ng diablo. Pero sa pagkakataon na to, buo na ang desisyon ko. Hindi ba dapat maging masaya ka? Baliw kang demonyo ka! Walang emosyon kong sinabi sa kanya to. Alam kong nanghihinayang siya dahil ako ang napili niyang maging mambabarang. Pero pinagsisisihan ko to dahil nakinig ako sa kanya at nagpalamon ako sa galit ko. Nang makapwesto na at handa nang tumalon, biglang may humawak sa kamay ko at saka hinila ako palayo. Sa lakas ng pagkahila nito ay pumaibabaw akong natumba sa kanya. Sa ako lang nakilala to nang magsalita na siya. Wag, Ana! Erickson? Lahat ng bagay may solusyon. Lahat ng sakit may lunas. Kung pagod ka na, kausapin mo lang ang nasa itaas. Hindi sagot to sa problema mo. Maigpit pa rin itong hawak ang braso ko kahit nakatumba na kaming dalawa. Ang tanging nasabi ko na lang sa kanya ay bakit? Bakit? Dahil sa kabila ng masasakit na ginawa ko sa kanya, ay nandito pa rin siya para ligtas ako. Nandito pa rin siya para iparamdam ang pagmamahal niya sa akin. Kahit pa ulit-ulit mo akong iwasan, hamakin, baliwalain, paulit-ulit pa rin kitang ililigtas, Ana. Ganito ang totoong pagmamahal. Kahit na isa akong mambabarang? Kahit sino ka pa, Ana. Mamahalin kita. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kakaibang pakaramdam nito. Napayakap ako na mahigpit sa kanya. Kahit paano ay nabawasan ang mabigat na nararamdaman ko. Simula ng araw na to, nag-iba na ang pakikitungo ko kay Erickson. Minsan sa buhay natin, hindi lang natin nakikita ang totoong para sa atin dahil masyadong malayo ang tingin natin. Kaya minsan, kahit nasa harapan na natin yung para sa atin, ay hindi natin to nakikita. Malalaman na lang natin to sa oras na mapuwing ang mga mata natin dahil sa kakahabol ng tingin sa taong hindi naman para sa atin. Sa ngayon, may sarili na akong pamilya
May 3 anak na kami ni Erickson. Hindi ko na siya pinakawalan ng gabing iligtas niya ako. Pero kinabukasan din ng gabing yon ay namatay si Mark. At dito ko na rin itinigil ang pambabarang ko. Yun ang una't huling pambabarang na ginawa ko sa buhay ko. Yung ritual na inilagay sa akin ni Lola, gumana na siguro. Dahil hindi na nakakalapit ang diablo sa akin. Kahit boses nito, hindi ko na rin naririnig. At sa akin na rin natapos ang pagiging mambabarang ng lahi namin.